good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, good evening. So ngayon naman, ating reviewin naman yung mga trending ngayong araw sa ating PSE. So August 28, 2020, Friday, last day of this week as a trading day. So yung mga nag-trending ay sina CHP, Cemex Holding Philippines, AR, Abram Mining Industrial Corporation, Ali, Ayala Land Incorporated, Dito, CME Holding Corporation, FNI, Global Pernickel Holding Incorporated, Merrimart Consumer Corporation, Mark Venture Holding Incorporated, Holcim Philippines Corporated, Nickel Asia Corporation. So yung siyam dito guys, maliban dito sa Abra Mining Corporation, is sila rin yung trending kahapon August 27, 2020. So ngayon, tingnan natin yung mga technical indicator nito na sinasabi para next week. So bear months, pagpasok ng bear months, so kung possible na may profit tayo na matake sa kanya. So dito sa PSE kasi sa ngayon medyo down yung market natin. So at ang PSE points natin is nababawasan. So medyo laylo tayo sa pagtre-trade ngayon sa ating PSE. Kaya ngayon, habang naghihintay tayo ng opening ng global market or sa US market ngayong gabi, so reviewin natin tong PSE. So maganda sana sa PSE guys kung merong tinatawag na short trade. Yung kahit yung bumababa yung presyo is pwede ka mag-take ng profit. So doon, yun sana ang magandang indication. Pero dito sa PSE kasi natin, kailangan tumaas lang yung price ng mga stock, saka tayo magkakaroon ng income doon. So kaya medyo mahirap sumabay ngayon. So guys, punta natin ang ating Instagram para tingnan natin yung ating PSE at yung mga nag-trending ngayon, kung may possible ba to na magkaroon ng profit next week. So guys, simulan natin ang ating technical analysis. So guys, so bago tayo tumuloy doon sa ating pagre-review, so sa mga technical analysis about sa mga nag-trending ngayon, so ipapakita ko lang sa inyo yung aking trading platform na ginagamit so sa dito sa global market. So itong trading platform na to is makikita nyo rin to doon sa ina-ads to doon sa Instagram. So may dalawang kwan doon, yung eToro saka XM. So yung XM ang gamit ko. Pero ito guys, pag nag-register kayo sa XM is kailangan nyo i-download pa tong platform na to, yung trading platform na to. Yung mamimili kayo between MT4 saka MT5. So MT5 ang gamit ko at yung account ko is micro lang. So ngayon may trade tayo na sa US cash US. So yung kwa na to is US 330 cash. So yung kwa natin, yung pinag-trade natin. So ngayon nasa kwan tayo guys. Nasa buying position tayo. So hihintayin natin na ma-meet yung ating o tumaas yung price dito sa nabili nating na price. So ngayon dito yung green, dito tayo nakabili. So hintayin natin na mag-up sa diyan. So dun saka tayo makapag-take profit. So yun nga sinasabi ko sa inyo, na kung sana sa PSE is medyo meron tinatawag na short trade na kahit pabagsak yung market pwede kang kumita. So maganda sana, pero doon kasi yung uptrend lang yung presyo, so doon ka lang talaga magi-income yung stock na nabili mo. Dito kasi guys, pwede ka mamili dito sa sell at sa buy. So sa sell, kung sell ang pinili ko dito na yung pinosisyon ko siya sa sell at nag-downtrend itong price na to, so possible na nag-take na ako ng profit niyan. So ngayon, medyo lugi pa siya ng $5.78. So kaya medyo hindi ko siya binebenta or hindi ako nagka-cut loss guys. So minsan wala sa vocabulary ko yung word na cut loss, kasi mas hintayin ko na lang siya na umangat, kasi nga naka 1 minute lang naman to guys yung candle price ito. Sinet ko siya sa 1 minute kasi nga hinihintay ko lang mag-open. So yung stock kasi na to, yung US 30 cash na to is medyo 24 hours yung trading niya. So nasa bilang siya sa forex. So in terms of money, currency kasi yung kinakuha ko dito. So pwede naman kayo nag-trade dito sa
global market sa mga sa mga company sa ibang bansa tulad nitong si Amazon. So ito, yung kwan ngayon sarado pa yung kwan, wala pa kasing 9:30 ng gabi. So pamayang 9:30 saka lang to gagalaw guys. So pag nilagay mo yun sa minute, makikita mo na gagalaw to. Yun doon natin makikita yung doon tayo po position. Pero ngayon wala pa siyang 9:30 kaya hindi ko muna siya nagte-trade. So dito muna sa ako sa US kaso kumbaga nagte-take profit lang ako kahit papaano ng konti dito sa ating stock na to. So guys, punta tayo doon sa ating tinatawag na pagre-review about sa stock market. So kung gusto nyo dito guys na mag-trade sa global, so try nyo subukan yung alin sa dalawa na yun na kwan na trading platform na na-advertise doon sa ating Instagram. So punta tayo sa ating Instagram guys. So guys, nandito na nga tayo sa ating Instagram. So kung mapapansin nyo ngayon na naman, so down na naman talaga yung ating PSE guys. So red na naman siya. So nag-down siya ng 37.37 points or equivalent ng 0.63%. Ngayon, nasa 5,884.18 points na lang ating PSE. So below na siya sa tinatawag na 8,000 o yung pinaka minimum niya, points niya. So at indication nito, may mga stock na naman na siguro naapektuhan naman ito. So maraming mga stock na bumaba yung presyo. At yun nga, hindi siya kumpara sa akin. Kung magte-trade kasi ako dito, tapos ganyan yung mga stock pababa, so hindi maganda, hindi ka makapag-take ng profit. So kaya nga guys, puro waiting lang ako dito. So ngayon, review na naman tayo, baka next week. So bumalik tayo sa ating pagtre-trade dito sa PSE. So kung may makita tayong stock ngayon or either na kahit magbigay ng indication na merong stock na pwede natin pag-tradean. So o kahit mag-position lang tayo, hintayin na may possible na mag-uptrend siya. So, i-kuha natin yung stock na yun, i-grab natin. So, ngayon guys, unang stock natin guys is si Ali. So, kuha muna tayo sa PSE guys. So, i-kuha natin ng PSE. So, palaki ng palaki yung mga net foreign buying. Yung net foreign buying guys, yung mga net foreign buying is negative 1.63. Ibig sabihin yan, pag negative, ibig sabihin lumalabas yung value na yan, 1.63 billion. So palaki ng palaki yung lumalabas na net foreign. Yung mga foreigner natin na investor dito sa ating PSE. So ngayon nga, maganda nga kasi yung global market, yung galaw ngayon, yung price is medyo uptrend ang galaw ng mga stock sa ngayon sa global. So possible na doon sila muna naglalagay ng kanilang mga investment guys. So yun ang ating masasabi ngayon guys kung bakit bumababa ating PSE. So punta tayo kay Ali guys. So si Ali medyo downtrend, Ayala Land. So red candle, yung sunod-sunod na red candle, pero after na bigay siya ng long range doji dito na green, pero red candle parang binigay niya. So possible na downtrend ang kanya binibigay at merong nagtitake ng mga volume, so bumubodega. So tingnan natin guys, bakit siya nagbubodega ngayon. So ang gagamitin natin sa simple moving average at saka volume weighted moving average. So ngayon guys, once itong yung green, medyo kan kasi guys, i-kan natin guys yung ibang kulay nitong si volume. So yellow kasi, so halos magkapareho. So ipalitan natin ng medyo red. So red, kita ba? So yun guys, red itong si weighted volume average, ito guys, red. So ngayon guys, nagkaroon siya ng cross, then downward tong si volume weighted moving average o yung kulay green natin na graph. So once na nasa ilalim yan guys, so possible na yung mga price candle ay yung price is pababa. So yun nga, dito rin sa moving average muna 20 itong dilaw. So sa baba yung mga candle mo sa price candle, ibig sabihin may downtrend yung mga price. So silipin natin yung RSI natin. So below siya ng 30. So yung nga sinasabi ko na baka i-try niya talaga na i-break yung RSI 30 kasi nung 3 araw ko na to binabantayan. So akala ko magkakaroon ng reversal dito sa part na to, pero tuloy. So hintayin natin kapag bumalik siya guys ng reversal at magbigay na siya ng green candle dito. So stochastic,
So oversold pareho ang sinasabi at yan, nasa ilalim pareho yung past trend line nito ng stochastic natin, so possible na may pagbaba yung presyo. So dito guys sa taas, napapansin nyo, para i-trace ko yung trend ng presyo guys, kung ano mangyayari sa trend kapag ginamit ko si moving average. So sinasabayan ko siya ng BWMA o BWAP. So yun naman is volume weighted average price. So ngayon mas accurate na gamitin is si volume weighted moving average sa presyo. So since na si volume si volume weighted moving average is is nasa ilalim ng simple moving average o moving average, ibig sabihin niyan guys, may pagbaba yung presyo. So nung nag-try pa lang siya na bababa guys, doon pa lang signal na yun guys. Nung nag-try pa lang siya na mag-cross below siya, ibig sabihin signal na yun na bababa yung kanyang price. So yun ang kanyang indication nun guys. At unang-una, yung mga price candle muna sa baba. So kung gumagamit ka ng simple moving average guys, make sure na yung moving average mo ay nasa baba tawag dito, nasa baba nitong ito guys. So si volume weighted moving average cross below the simple moving average as bear market began. So yun nga, once na yung VWMA mo is nag-cross below dito sa simple moving average mo, ibig sabihin nun pababa yung market. So yun ang kanyang sinasabi. So kung mapapansin nyo dito, nag-try na siya na magkaroon ng pagbabagay si simple moving average dito. So pero dito, medyo uptrend ang kanyang binigay guys, pero kung mapapansin nyo pababa. So dito nagkaroon lang siya ng uptrend. So ibig sabihin kasi niyan, yung price candle mo nasa taas. So mas maganda sana yung mga price candle mo pag ginagamit ng simple moving average at moving VWMA is nasa taas yung mga price candle mo para may indication na may uptrend pa, na possible na mangyari. So ngayon guys, hintayin natin na magkaroon ng reverse ito si VWMA or si volume weighted moving average kay moving average para magkaroon ng uptrend. So medyo magulo guys gamitin, di ba? Volume weighted moving average saka moving average. So medyo magulo isipin, pero dito kasi guys sa volume moving average is sinasama dito yung volume. So merong yung volume mo na kapag nasa baba siya, itong si simple moving average, hindi siya sumusupport dito sa ating moving average. So yun isa pang indication guys. So yung volume mo is puro buying ang volume niya. So means may nagbobodega. At isa pa, yung RSI mo, mapapansin mo dito nasa baba na talaga siya. At itong stochastic, so possible ito ang magandang stock na pwedeng bantayan natin next week kasi na oversold na siya. So possible kung magkaroon to ng reversal, so makapag-take profit tayo. So sumunod guys si ER or Abra Mining Industrial Corporation. So dito guys, medyo nasa taas siya. So may uptrend siya ng mga price, yung moving average mo. So yung mga presyo ni sa taas, so may possible, pero medyo laylo yung galaw nito guys ni AB o NAR, Abra Mining Industrial Corporation. So yung RSI niya so below 50 at medyo yung halos 4 na araw niya is or 5 araw niya is medyo nagkaroon ng tinatawag na medyo paglaylo ng galaw. So mapapansin nyo, tumaas siya sana nung last August 20 yung nakarang Webes, pero medyo naglaylo yung galaw niya ng opening na Monday, din Martes nagkaroon na siya ng so nagtrending lang siguro siya guys. So sa total volume, so napakalaming volume 2.92 billion, pero ang value lang is 2.64 million. So pero kasi yung price niya is 0.009, so napakaliit. So sa 1,000 sa 1 million mo yata mabibilin dito is 1,000 lang ang kailangan mo na pera. So kaya medyo malaki yung volume. So siguro top volume to, na pumasok sa top volume, kaya medyo trending. So malaking volume, pero late number is 185. So ito guys, hindi naman talaga siya advisable na sinasabi ko na pang trader na stock, kasi nga napakaliit ng presyo. Saka ito Abra Mining, malaki sana, mining sana, pero sa price kasi tayo nagbabase. So pero kung
dito kung malaki yung bibilin mo, so possible na kumita ka. Kasi kung wala siyang binago ngayon pero trending kasi nga sa number of volume. Pero kung magbago ng punto ng 0.01 at meron kang 0.0001 kasi nga ang fixed price na ito is tapos tatlong zero then 1. So yung pagtaas. So kailangan mo dito siguro kahit 5,000 o may 5 million ka na volume. So hindi ko alam kung 10 million ang minimum guys na nito. So possible siguro na 10 million siguro ang minimum text size dito. So kailangan mo 10,000. So kikita ka pa rin dito pero as a trader medyo mabagal yung paggalaw nito ng kanito guys ng stock na to. So maganda talaga dito is pang kwan lang talaga siya, pang investor lang sa mag-invest ka lang talaga. So kung mapapansin nyo yung down niya, di ba, pa down siya. So medyo magulo yung galaw ng kwan niya ng stock na to. So medyo hindi magulo, medyo lilo lang. So pang investor lang talaga siya guys na stock. So sumunod guys is CHP. So CHP, matagal na nating sinasabi na downtrend. So yun nga ang sinasabi ko sa inyo guys. Yung 'di ba si VWMA is yung orange at yung CMA is yung dilaw. So yun nga guys, makikita nyo mas maganda yung price candle mo is nasa ibabaw nila. So makikita mo na uptrend na yung ng price niyan. Pero kahit nasa ibabaw to guys yung VWMA tapos yung price candle mo is nasa ilalim, pero may tendency rin na tinatawag yun na sideways yung galaw or weak, medyo weak yung trend ng ibibigay niya. So mapapansin mo doon may up and down ang mangyayari. So ito nasa ilalim. To mapapansin niyo ito guys, yung part na to. So medyo nasa ibabaw na siya pero yung mga price volume, mga price candle mo nasa ilalim. So kapag nasa ibabaw itong kwan guys, yung price candle mo, then yung volume weighted moving average mo is nasa ibabaw ng simple moving average mo. Ibig sabihin, yung stock na yon is supported ay may malaking volume. So nakaka-support doon sa mga presyo. So kahit nasa ibabaw na yung simple ay volume weighted moving average mo tapos sa ilalim yung simple moving average pero yung mga price candle mo is nasa ilalim, mapapansin nyo yung mga volume hindi ganun kalaki. So yun ang isa rin sa mga indicator kung bakit ko ginagamit ito. So once na gumamit na ako ng MA20, ginagamit ako ng VWMA so at sineset ko rin sa 20 so para magpareho sila. Then makita ko yung price candle na sa taas. So possible malaki yung volume nun guys na pumapasok. At ngayon guys, ang negative lang dito, downtrend na siya. So kahit nasa taas na to, nataas sila pero matagal na siya nagkaroon ng downtrend. So kung possible kung dito ka pa sumakay sa part na to August 6, so halos mag-iisang buwan na siya magte-trend. Pero ngayon, ipa-downtrend na siya kasi nga overbought na siya. So, mapapansin nyo yung stochastic niya. So, medyo matagal na yung stochastic dito. Halos isang buwan na rin. At yung RSI mo, halos matagal na rin dyan. Halos 2 weeks na rin. So, August 13 pa nagkaroon ng RSI dyan sa taas. So, ibig sabihin, overbought na yung stock na to. So, possible may downtrend na to. So, ngayon nga, nagkaroon na siya ng red. So, red candle at medyo mababa na yung closing niya sa closing kahapon. So, trinay naman itaas kanina yung closing. Pero ito, mga nag-take time profit pero hinihila na ng mga buyer or pababa na talaga yung price niya guys. So, yun ating masasabi dito. Kasi nga overbought na siya eh. So, possible na magbagsak na yung presyo niyan. So, until now, waiting tayo dito kung may pagtaas pa siya sa kung makapag-sustain pa siya after niya bumaba guys yung mga price niya. So, kung mapag-sustain pa siya na pagpataas. So, sumunod guys is dito. So, si dito, yun nga, nasa taas si simple moving average. So, mapapansin nyo, yung mga volume niya halos nami-meet niya yung nung tawag dito, yung nasusustain niya yung mga price with the volume. So, maganda yung indication. At yung simple moving average sa baba na siya ng volume weighted moving average. So, mga price candle muna sa taas. So, ang kwan lang dito guys is medyo nearly na rin siya sa overbought na tinatawag. At itong stochastic mo is nagte-trend na naman siya na may pagbaba ng presyo. So, sana sa next week is magkaroon naman siya ng reversal. So, sana manatili siya dito sa taas at mapag-take profit pa. Pero as a trader, so mas hihintayin ko na lang siya dito sa below 50 or mag-meet lang siya ng 50 then kung magkaroon siya ng reversal, mapapansin natin magkakaroon siya ng reversal. So doon lang tayo sasabay kay dito. So maganda ngayon guys, indication ito na mag-ooperate na siya kasi approve na yung franchise niya. So ongoing na yung magiging operation niya. So ang paano nito guys, mangailangan to ng malaking capitals talaga at investor. So may possible na
bumaba yung price nito guys. Kasi yung mga investor, so tumitingin din yan guys sa mga technical indicator na tinatawag. So once na makita nila yung technical indicator mo is medyo mababa or yung kung ano mga technical indicator nila na magsasabi na yung company is oversold. So ibig sabihin nun, may magandang indication na mag-invest kasi nga kung mag-ooperate ka, kailangan mo ng tinatawag na operation expenses. So kapag ganyan yung presyo mo, so medyo mag-aalangan yung investor diyan. So possible na dito ka sa ilalim guys, magkuha ng presyo. So mga tulad dito guys, yung kanya mo, yung price mo is nasa ganito is pasukin ka ng investor kapag ganito yung RSI mo. So kung RSI ang tinitingnan na, so marami kasing mga technical indicator na tinitingnan yan guys, yung mga investor na tinatawag. So pero kadalasan naman talaga sa ginagamit ng mga technical indicator is itong napaka-simple is RSI. So madali mo kasi may distinguish kung yung stock is overbought at oversold. So yun guys ang sinasabi ko. So kanina guys pinaliwanag ko rin sa inyo na si moving average is nasa baba siya ng VWMA. So, pero yung price candle mo sa ilalim yun, sinasabi ko nga, nagkakaroon siya ng galaw ng pagtaas at pagbaba ng candle, pero medyo sa sideways. So, magdi-distinguish na lang talaga yan kapag malaki na yung trend, yung gap niya, yung divergence nilang dalawa. So, ito nga, trend line na yung pagtaas niya. So, ngayon, nung nag-price siya pababa, so bumaba din mga mga price mo din, trying na naman siya na tumaas. So, nakapag-support siya. So, yun ganun lang kadali gamitin tong volume weighted moving average saka moving average. So, kung alam niyo yung kanito, yung definition nito ng kanito, technical indicator na to, so hindi kayo malilito dito guys. At dito sa RSI saka stochastic. So, baka gumagamit kayo nito tapos hindi nyo naman binasa yung definition niya. So, possible na makuha kayo dito. Kasi dito si RSI saka stochastic guys, parang binibigay ito si overbought. So, pareho sila may tinatawag na indicator limit. So si RSI is between 70 and 30, then pero ang indication nito is 100 and 0. Pero dito sa is yung tinatawag na ginagamit talaga nila yung pinaka minimum and maximum la is 70 and 30. So dito naman kay stochastic is 80 and 20. At ang ibig sabihin kapag pareho sila nasa above ng maximum limit nila, ibig sabihin overbought sila. Pero hindi ibig sabihin si stochastic guys is nasa taas na is overbought, na hindi ibig sabihin nun. So si stochastic kasi medyo nagtatagal yan dyan guys sa taas. Unlike dito kay RSI, medyo tumataas pag talagang nasa taas siya, yun ang sinasabing overbought na yung company. So yun ang masasabi ko about sa dalawang technical indicator guys. So sumunod guys si FNI. So mining, so maganda naman ang galaw ng mining natin sa atin ngayon at mapapansin natin na may uptrend nga to siya sa kanyang dito sa kanyang price. Pero baka Monday baka si technical indicator na ito pag itong ginamit nyo is pag binigay niya na magta-try siya na cross down going down dito sa pero hindi naman agad-agad mag-cross yan guys. So once unti-unti bababa yung presyo kasi nga overbought na tong company sa bumababa na rin itong RSI sa stochastic. So possible na may pag-downtrend. Ito maganda, abangan na natin sa baba to guys. So down ang sinasabi nito at down siya ngayon. So overbought, possible na may pagbaba ng presyo. So yun natin masasabi ngayon guys. At nagkaroon na yung volume nito sa red na. So possible na medyo nagsisell na yung iba o yung na binibili na, nagkakaroon ng binabuyback na ng company yung mga yung mga tinatawag dito, yung mga stock niya. So iipunin niya ulit yan, then sa kanya papakawalan. So unti-unti na naman yung pakawalan ng mga price niyan. So yun ang ating masasabi dito kay FNI. So hintay-hintay tayo sa baba guys, baka bumaba siya. So kahit mga below 50 ulit or between 50 din makita natin magkaroon na siya ng reversal. So possible na sakyan natin. So kasi nga guys, maganda yung stock na to kasi nga maganda technical ay fundamentals. So makikita niyo yung mga reporting niyan guys. Lahat ng report niyan is puro nagkaroon ng income yan. So mga quarterly report, nagkaroon sila ng income lahat ng mga involved sa mining. Kasi nga yung binuksan yung tinatawag nila na binigyan nila ng na mag-operation na sila. So, yun natin masasabi dito kay FNI. So, medyo may pag-down na yung presyo nito, guys. So, si Holcim, so, yun nga, nagsisimula pa na naman siya, guys. Si Holcim na magkaroon ng trend. So, wala pa siya sa tinatawag na overbought yung RSI. So, possible na may uptrend pa to hanggang next week.
So, makapagsabay pa naman dito kasi nga medyo wala pa naman siya sa overbought scenario at ngayon kakasimula lang din yung pag-break nitong simple moving average saka yung BWMA. So, possible na magkakaroon to ng uptrend na presyo or hanggang next week. So, tingnan na lang natin kung anong ibibigay. So, baka hanggang green candle. So, ngayon guys, unti-unti pa lang naman ang nagsisell ng kanilang mga kwan. Unti-unti lang yung nagsisell ng mga nagtitake profit. So, possible na may volume pa to. So, volume is 142 yung number of trades. So, 232 ang number of trades. Volume is 832 million. Value na 48.75 million. So, may net foreign buying na 166.6 positive na pumasok. Ibig sabihin may pumasok na foreign investor. So, may indication na may pagtaas pa si Consem. So, pwede pa kapag-take profit. Sunod guys si Mark. So, si Mark guys, may indication na talaga yan. Yung isa kong technical indicator na ginamit dito, yung Bollinger Bands. So, hindi ko siya ginamit ngayon guys. So, para maiba naman is yung VWMA naman saka yung moving average. So, ngayon, si moving average guys, nagtatry siya na mag-cross na to guys. So, ngayon, kahit sabihin natin yan na nasa taas yung price candle mo. So, kung mapapansin mo yung graph ni moving average, yung dilaw, is pa-trend uptrend siya. At ito naman si VWMA mo, medyo lilo yung galaw niya. So, may indication to guys na baka bumaba or crossing below dito sa ating moving average itong si VWMA. So, yun ang ating nakikita dito guys kasi nga overbought na siya guys. So, yung RSI niya. So, medyo siguro may pagtaas man to ng presyo. So, ngayon tumaas nga pero hinila rin pababa guys yung price niya. So, mapapansin nyo na 1.09 umabot siya ng 1.09 yung high niya pero yung closing niya is 1.02. So, 1.04 siya nag-close. So, possible na hinihila na siya pababa guys. So, kasi nasa overbought na siya. So, involved din to guys si Mark Benjor Holding sa mining. So, yung company rin sinusupport nito is mining din, isa rin is mining. Kung hindi ako nagkakamali, sa construction din yata nagsusupport din to na nagpipinance siya sa mga construction. So, yun ating masasabi dito guys kay Mark. So, sumunod guys si MM. So, si MM medyo down ngayon kasi nga ito nga nasa baba tong si VWMA at nasa taas ito. So, mapapansin nyo, kapag yung price candle mo is nasa taas nitong dalawa, kahit magkabaliktad silang dalawa, guys, tulad na napapansin nyo, nasa taas yung simple moving average mo kay VWMA mo, pero hindi naman ganun ka-downtrend yung candle. Yung mga price candle, medyo sideways din yung galaw nila, medyo average lang kumbaga kung tatawagin. So may up then down, up then down naman bigla. So kung mapapansin nyo na ganoon ang nangyayari kapag ganyan ang senaryo. Pero dito sa dulo guys, ang tingnan natin, so nasa baba yung moving average mo, yung volume moving average mo compare dito sa simple moving average mo nasa taas, at yung price candle is nagbabadya na mag-cross below. So pag nag-cross below yan guys, possible na magkaroon ng counting downtrend itong si Merrimart. So, mapapansin nyo yung RSI niya. So, nagtitake siya na mag-cross dito below 50. So, pag nangyari yon, so may ibig sabihin nun is may counting down yung presyo. So, hindi natin alam kung hanggang saan yung pag-down nun guys. So, kung magtuloy-tuloy na below 40 or between 50 and 40 lang din magkaroon ulit ng reversal. So, may fundamentals kasi ito na mag-open ng new market. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, mas nag-open ka ng panibagong investment, positive yun guys kasi nag-expand ka. Pero ang downside na nun, kailangan mo ng operational cost doon, expenses, so capital na naman yun. So ibig sabihin nun, yung mga kinita mo possible na ipopondo mo doon kasi kailangan mo dyan naman power. So yung mga utilities, so mga mechanical equipment, saka yung mga fuel. So mga ganun mga pagagastosan mo. So kung araw-araw ko gagastos nung guys, so possible na matagal medyo mabawi yung mga capital na ilalagay mo sa isang expanded business mo. So, yun ang sinasabi ko. Magandang indication na lumalago ang isang company, pero ang isang disadvantage indication nun pag sa isang investor doon is bababa yung price niya. Kasi nga, yung capital niya, yung naging income niya, so magiging capital niya ulit yun. Madadagdag sa capital niya. So, yun ang ating sinasabi doon guys. So, yun ang masabi ko kay MM guys is medyo may downtrend siya. So, isa rin ito magandang abangan. So, may napili na tayo, si Ali, si MM. So, dalawa na yan guys.
So, also possible na take tayo ng price dito ng kapag take profit tayo next week. Pero itong sina FNI at yung huli ngayon si Nickel. So, si Nickel guys, nagtatry si moving average yung si VWMA na mag-cross above dito sa simple moving average mo, pero ang isang indication guys is nasa nearly overbought niya na siya. So kung possible man niya na tumaas, magkaroon man sila ng gap up niyan guys o divergence sila ng konti at mag-possible na may pagtaas ng pressures, pero hindi rin siguro yon masasabi kong tatagal guys. So baka rin na bumaba din siya kasi nga dito sa scenario na overbought na ang company na to. So baka medyo mag-take muna siya ng profit yung iba dyan, then going below na. So kung bakit ko nasasabi yun guys, kapag nag-overbought yung company, so ibig sabihin nun kumita na yung company guys. So naibenta nila na mataas yung presyo nila, then gagawin nila, iba-buyback na nila pa ulit, paunti-unti pabalik yung tinatawag dito, yung mga stock na ibenta nila o share. So kung ikaw isang trader, so magpapanik ka, so ibibenta mo na yon. So habang bumababa, so kung buti sana kung masakyan mo agad yun, so buti kung magaling kang manghuhula, so kung Nostradamus ka na napakagaling mo, o ngayon araw magde-declare na ibababa siya, so mabebenta mo na agad, bebenta mo na agad yung price mo. Pero syempre kung ikaw, baka isipin mo ay baka kan lang yan, baka false indicator lang yan. So yun ang isa sa mga dapat yung tandaan, na kailangan alam nyo gumamit ng technical indicator kung kailan kayo alam nyo kung kailan kayo mag-exit, at alam nyo kung yung indicator is false indicator na binibigay. So wag lang tayo magbase minsan sa natawag na instinct natin. So tingnan din natin yung mga technical analysis na ginawa ng mga nauna sa atin, so mga nag-aral nito, so kung bakit nila nasabi yan. So ibig sabihin nun, may pinagbasihan sila sa kanilang theory dyan. So yun guys ang masasabi natin. So ngayon tapos nating technical review at nakita natin na pwede ting abangan. So medyo matagal pa naman tong si Nickel, so dito muna tayo kay MM magpo-focus ngayon, at itong si Ali. So possible na yun nga, sinasabi ko nga na kahit mag-position na muna tayo, so possible si Ali ang una rin magpo-position nito. So balik tayo sa PSE next week na makapag-trade. So sana may uptrend na siya na ibigay at maging maganda na siya sa pagpasok ng bear month. So guys, maraming salamat sa inyong panonood.